May nagtanong sa akin, Sir, ask ko lang po, isa po ako sa dumadami ang utang sa OLA dahil sa Tapal System. Napasok ko po ang OLA dahil sa nagkaroon ako ng emergency nang umuwi ako ng Pinas last September. Ngayon po, I realized di ko na po mababayaran sa laki. Nag-apply po ako ngayon sa ibang work na nag-offer na mas okay na salary. Makikita po ba sa online record ang OLA loan? Dahil yung isang application ko po nag-ask kung may unpaid debt daw ako sa mga lending institution. Thanks po. Okay, ganito po gawin nyo, no? I-check nyo po kay CIC, Credit Information Corporation, kung yun pong nautangan nyo na online lending apps, Submitting entity. Kasi po kung yan Submitting entity. ng CIC, ibig sabihin po nakakapagpasok sila ng information sa CIC at nakikita naman po yan nung mga accessing entity. Okay po. Ang gawin nyo po is hanapin nyo po yung business name nung online lending apps na inutangan ninyo, no? Kasi po iba po ang business name sa trade name. One good example po is yung Golden Archers. Ano po, yun po ang business name, yun po ang legal business name. Ang trade name po niya is McDonald's. Ano po, so hanapin nyo po yung legal business name nung OLA lending apps na hiniraman ninyo. Tapos pumunta po kayo sa website ni CIC, i-check nyo po yung company kung yung legal business name na yon ay Submitting entity. makikita nyo po ron. Pagka yun, Submitting entity. definitely po, yung pangalan nyo po, makikita yan pagka nag-check yung employer na ina-applyan ninyo. Kasi may mga employer po talagang ganyan. No, meron ho kasi akong in-applyan din dati, multinational company, nag-check po sila, no, sa CIC. Fortunately naman po, bayad ko na yung utang ko dun. So sa credit card na hiniraman ko. Kaya wala po silang nakita na unpaid debt ko. So yun po ang gawin ninyo, no. So ito po, ulitin ko ha. Alamin nyo po muna yung legal business name nung online lending apps na hiniraman po ninyo, no? Tapos po pag nalaman nyo na siya, pumunta po kayo sa website ni CIC. Ano po, hanapin nyo po yung Submitting entity. doon po, Submitting entity. hanapin nyo po yung pangalan nung legal business name ng lending apps na hiniraman po ninyo. Ano po, pag nandun po sila, ano po yun, merong possibility na nai-report po kayo sa CIC. Kasi po ang CIC, gamit po yan kadalasan ng mga bangko, ng mga lending at ng mga financing. Bukod pa po yan sa sa CMAP tsaka sa BAP. Yung sa BAP ho kasi tsaka CMAP, hindi ko alam ang dahil isang beses ko pa lang po nagamit kasi yung CMAP pati po yung BAP. So hindi ko alam kung may Submitting entity. or merong accessing entity. Ano po? Pero sa CIC, for sure, alam ko po na may Submitting entity. accessing entity. So, Submitting entity. yung mga hindi po nagbabayad sa kanila, inilalagay po nila doon, nire-report po nila. So, ngayon, yung mga nakaka-access sa CIC, nakikita po yung record na yun. Ano po, pagka hinanap kayo. I hope po, nasagot ko po yung inyong katanungan, no? Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa akin, ano? Very much thankful po ako, no, sa suportang binibigay niyo po sa akin. Ano po, sana po wag niyo pong kalimutan na mag-share, mag-like and mag-follow, no, para po malayo pa po yung maabot natin at ma-reach din po natin yung iba po nating mga kababayan na nangangailangan din po ng konting tulong, no, regarding po sa utang at sa paniningil. Ano po, at kukunin ko na rin po itong oportunidad na to para imbitahan ho kayo at tangkilikin din po yung aking ibang mga social media account, no, sa YouTube, sa Facebook at saka po sa TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.